The Midnight Hauntings. Magandang araw mga ka-midnight. Ako si Rex. Ang kwentong ito ay ipinadala ng isa nating tagapakinig. At ito ay tungkol sa isang babae na pinamanahan ng kanyang lola ng isang misteryosong salamin. Kung saan maraming kababalaghan ang nangyari sa kanya simula nang makita niya ito. Sa dami ng pwede kong makuhang pamana sa aking lola, hindi ko inaasahan na isang nakakatakot na salamin pa ang aking matatanggap. Ako si Irene at ito ang aking kwento. Nagsimula ito nang mamatay ang aking lola Nene at minana ko ang kanyang bahay. Luma ngunit malaki ang bahay na tinitirhan ni Lola Nene na minana pa daw niya sa kanyang mga magulang. Nakakadalaw-dalaw na ako dito nung bata pa ako. Ngunit may mga kwartong pinagbabawalan akong pasukin. Kahit ng aking mga magulang ay hindi pa nakakapasok dito. Malihim kasi si Lola Nene at mismong mga anak niya ay hindi siya gaanong kilala. Kaya naman laking gulat ko nang unang mabuksan ang ilan sa mga kwarto ng kanyang bahay. Ang pinakamisteryoso sa akin ay ang nag-iisang salamin na nakatago sa isang kwarto. Walang ibang laman ng kwarto bukod sa salamin at nakatalukbong lang ito. Sa una ay akala ko ay isa itong painting o larawan, ngunit nang tanggalin ko ang takip ay isang salamin lang pala. Hindi ko maintindihan kung bakit hindi nilagyan ng ibang gamit ni Lola ang kwarto bukod sa salamin. Nung kinagabihan nun, ay una kong naranasan ang sumpa ng pagtingin sa salamin. Habang ako ay nakahiga, ay hindi ako mapakali at hirap na matulog. Naisip kong magbihis para lumabas at magpahangin muna nang ako ay may makasalubong sa labas ng kwarto. Isang kaluluwa ng babae ang humatak sa akin at sinakal ako sa leeg. Ramdam ko ang gigil sa kanyang mga mata at pamilyar ang kanyang itsura. Hinihigpitan nito ang kapit sa akin hanggang sa himatayin ako. Nagising na lang ako ng madaling araw sa sahig. Alam kong totoo ang nangyari sa akin dahil may mga sugat ako sa leeg hanggang ngayon. Agad akong tumawag sa aking mga magulang para tanungin kung napabasbasan na ba ang bahay, ngunit sinabi nilang taon-taon ito pinapadasalan ng aking relihiyosang lola. Nagbalak akong umalis muna at napag-isipang magpasama na lang sa aking mga magulang para linisin ang bahay ni Lola. Mas naging kampante ako kahit paano dahil magkakaroon na ako ng kasama sa bahay at hindi ko kailangan maging mag-isa kapag natutulog. Sa mga unang araw pa lang ng aking mga magulang ay nakakaramdam daw sila ng parang may ibang taong kasama sa bahay. Nagsimula ito nang aking unang ipakita sa kanila ang salamin sa misteryosong kwarto. Habang nagliligpit ng bahay, ay may mga nadiskubre kami tungkol kay Lola. Hindi namin masyado alam ang naging buhay ni Lola Nene bukod sa nag-iisa siyang anak. Kaya laking gulat namin nang may makitang diary ang aking nanay sa kwarto ni Lola Nene. Ang kwarto daw na pinaglalagyan ng salamin ay dating kwarto ng kanyang kambal. May nakaipit na litrato sa diary kung saan mga bata pa si Lola at ang kanyang kambal. Ayon sa kanyang mga sinulat, malambing at mabait daw ang kanyang kambal habang lumalaki. At nang magdalaga sila, ay bigla na lang daw itong naglaho. Nang mawala daw ang kanyang kambal,
ay nagluksa ang kanyang mga magulang. Hanggang sa isang araw ay bumili sila ng salamin galing sa isang banyaga. Sinasabi nitong kayang kumausap ng mga kaluluwa ang salamin na ito at yun ang dahilan ng kanilang pagbili. Araw-araw daw kinakausap ng kanyang mga magulang ang salamin hanggang sa unti-unting mabaliw ang mga ito. Nang mamatay sila, ay napag-isipan ni Lola Nene na ibaon sa limot ang nangyari sa kanilang pamilya at takpan na lang ang salamin. Nang kinagabihan, ay hirap na naman akong matulog kahit kasama ko pa sa kwarto ang aking mga magulang. Naisip kong basahin pa ang diary ni Lola, ngunit naiwan ko ito sa kwarto niya, kaya pinuntahan ko ito. Paglabas sa kanyang kwarto, ay nagulat ako sa nakaabang. Ang kaluluwa ng babae ay nakatayo sa dulo ng hallway kung nasaan ang aking mga magulang. Mabilis itong lumapit sa akin at bago pa ako mapasigaw, ay biglang nasa harapan ko na ang mukha nito. Napatakbo ako papalayo sa kwarto at dumiretso sa kabilang parte ng bahay. Sumisigaw ako ng malakas habang tinatawag ang aking mga magulang. Takot na takot ako habang nag-aabang dumating ang aking mga kasama. Hihinga na ako ng maluwag dahil naririnig ko na nagtatawag na sila nang bigla akong makaramdam ng hinga sa aking likuran. Dahan-dahan kong sinilip ang aking likod at tumambad sa aking mukha ang multong babae. Napasigaw ako ng malakas at agad na sinalubong ako ng aking mga magulang. Ikwinento nilang nakita daw nila ang itsura ng babae at kamukha daw ito ni Lola Nene nung bata pa siya. Buong gabi kaming naghanap ng pwedeng makatulong sa amin. Tumawag ng albularyo ang aking tatay habang nagbasa pa kami ng aking nanay ng diary kung sakaling may iba pang masabi si Lola Nene tungkol sa salamin. Nalaman namin na hinanap ni Lola ang pinagbilhan ng salamin. Natagpuan daw niya ang banyaga at tinanong ang pinagmula ng salamin. Ayon dito, kinukulong daw nito ang kaluluwa ng sino man na tawagin ng may-ari. Tanging pagsira lang ang makakapagpalaya dito at hindi magawa ni Lola Nene iyon. Dahil siya mismo ay gustong makausap ang kanyang kambal. Simula nang mamatayan siya ng asawa at bumukod ang mga anak niya, ay wala na siyang nakakausap, kaya araw-araw siyang tumatayo sa harap ng salamin upang kausapin ang kanyang namatay na kambal. Agad kong napagdesisyonan na palayain na ang kaluluwa ng babae at binasag ko ang salamin. Alam kong naging malumbay ang buhay ni Lola Nene bago siya mamatay, kaya hindi ko masisisi kung bakit magiging galit ang kaluluwa ng kambal niya sa aming pamilya. Kaya naman, ipinangako ko sa aking mga magulang na hindi namin hahayaan na magkalayo ang loob namin sa isa't isa. At sisiguraduhing hindi na maulit pa ang nangyari sa amin dahil sa salamin ni Lola